positive silang tatlo. Dinala ko na nga sa ibang testing center yung DNA para kumuha ng second opinion. Wala talaga eh. Saan ka magsisimulang maghanap? Basta nga lang kung hindi ako titigil. Tingnan mo ang nagbabalik. Ang magpinang mayaman daw. Wala na po kaming matutuluyan. Puntahan mo yung ex-bugaw mo, si Kadyo. Huwag na lang tayo dito, sa iba na lang. Anak, wala na tayong titiran pa. Papatayin na ba tayo ng mga pinagkakautangan mo? Hindi pa naman. Yan ang Nina, I was hoping talaga na Sorry, binigo kita. hindi naman mabibigyan ng solusyon ang pangalan mo, ang mga problema mo. Hindi ko na kaya ito, Carmela. Gusto kong bumalik sa dati. Gusto kong tumawa uli. Gusto kong maging lolo ulit. Pero Sir Nan, hindi pa natin nakikita si Ana Karenina. Nakita na natin ang mga apo natin. Wala na akong iba pang hihilingin kundi makasama muli si Ana, si Karen at si Nina. Wala nang say-say pa yung paghanap sa tunay na Ana Karenina dahil nakita na namin kayong tatlo. Dito sila titira kahit hindi sila tunay na Monteklaro? You have to do something. Hindi sila pwede makabalik dito. Ana Karenina, andyan ang sasakyan. Halika na! Tara na, gusto ko nang makilala ang lolo at lola ko. Teka, ikaw naman. Bakit ayaw mo bumalik dun sa mansyon, ha? Ayaw mo bang balikan yung malambot na kama, yung masasarap na pagkain, at saka narinig mo ba yung sinabi ni Lolo? Pag-aaralin nila tayo sa mamahaling school. Karen, gusto ko makasama yung nanay ko. Kaya lang naman ako pumayag na magpakilalang Ana Karenina para dun sa pera pang pa-opera ni nanay. Oh. Tapos ngayon magaling na yung nanay mo, dead mo na sa mga Monteklaro, ganun. Ayaw mo nang mabuhay ng maganda, ng magara, ganun. Karen, ang nanay ko yung buhay ko. Ano naman eh. Ayoko kasama yung Nina, mas gusto kita. Naku, lagi kami mag-warla no, no? Hindi kami makasundo, no? Tsaka alam mo nga na, sa totoo lang, nakita ko yung lungkot sa mukha ni Lola nung sinabi mo hindi ka nagabalik sa mansyon. Kitang-kita ko yung sadness sa mga mata niya. Hindi mo na ba siya mahal? Mahal, syempre. Kaya lang, gusto ko makasama yung nanay ko. Lola? Lola, sorry po. Bakit ka nagsasorry? Tama naman ang sinabi mo eh. At the end of the day, dapat na andun ka sa nanay mo. Lola, mahal ko din naman po kayo eh. Gusto ko rin po kayong makasama. Parang totoong lola na po yung turing ko sa inyo. Kaya lang po hindi ko kayang iwan yung nanay ko eh. Kasi kung mahal ko po kayo, mahal na mahal ko po yung nanay ko. Naintindihan kita, Ana. Nagpapasalamat nga ako sa nanay mo eh. Pinayagan mong makasama namin kahit sandali. Alam mo, kumahanga ako sa'yo dahil ang sarap mong magmahal. At yung pagmamahal na yan talagang binibigay mo na todo sa nanay mo. Halika nga dito, Karen. Basta itong 300 nyo, ha? Ako po kayo. Kahit anong mangyari. Oh, naayos mo na ba lahat ng gamit mo dito sa bag, Angel? Ate Onay, Ana Karenina. Yun na po ang tawag mo sa akin kasi yun ang tunay kong pangalan. Lagi ko nakakalimutan. Ana Karenina Monteklaro. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Isa ka pala eredoro, Diyos ko. Biruin mo, nakita kita lumaki sa bukid. Tapos mayaman ka pala. Eh, yung pinagtataniman natin dun eh, kayang-kayang bilhin ng pamilya mo. Ikaw nakakatampo ka Hindi mo man lang sinabi sa akin na hindi mo pala tunay na tatay si Cho Andres? Na anak ka ni Margarita Monteklaro? At dahil babalik ka na sa kanila, dapat yung 10 million, amin na ha? Oo naman, Ate Onay. Yan ang nagpalaki sa akin eh. Tsaka kulang pa yun sa pag-aalaga mo sa akin. Ay nako, tama na yung drama. Halika na at baka mamaya maiwan tayo ng barko.
Dapat bukas ng umaga nasa Maynila na tayo. At nakausap ko na rin ng lola at lola ko. Nay, gabi na. Ano pang ginagawa niyo dito? Matulog ka na. Hindi ka pa lubusang magaling. Oo, pero huwag mo ko intindihin. Ayos lang ako. Hindi pa rin naman ako makakapagpahinga. Hinihintay ko pa yung kapatid mo. Na hindi na uuwi yun. Babalik na si Ana sa mansyon. Tiyak ako mas gugustuhin niya ang buhay ng mga Monteclaro kaysa sa buhay natin rito. Huwag mo nang sasabihin yan, Becky. Hindi naman siguro ganun si Ana. Hindi naman na siguro tayo ipagpapalit sa ibang pamilya. Ay! Ana! Ana! Ay, ano ka na? Ba't bumalik ka? Akala ko babalik ka na sa mansyon eh. Akala ko silang pipiliin mo. Ngayon naman, kayo po ang pamilya ko, kaya sa inyo po ako uuwi. Becky, tingnan mo, oh. Sabi ko naman sa'yo, mahal na mahal tayo ni Ana. Hindi niya tayo pagpapalit sa mga mayayaman. Halika na, kumain ka na ba? Halika, pasok muna tayo sa loob. Kaya lang, daing lang ang ulam, ha? Sarap na. Sandali lang. Teka lang. Ano ba yan? Bumalik ka na kaagad. No! Tamang-tama. Magluto ka ng chicharon para makakain tayo. Ano? Magluto ka. Hoy, hindi na ako utusan dito, no? Ay, magsabi ka na. Goodbye, kahirapan na tayo ulit. Babalik na tayo sa mansyon. Anak, magandang balita yan. Sabi ko na nga ba, effective talaga yung pagsiksip natin. Goodbye na kahirapan. O teka lang ha, mag-iimpake na rin ako ha. Hoy, teka nga. May narinig ka bang kadyo sa mga sinabi ko? Nanay ba kita? Hindi kita isasama, no? Hindi mo ako isasama? Matapos ko kayong tanggapin dito sa bahay? Aba Karen, ang dami ko na ginawa sa inyong mag-ina. Kapag binabastos ng nanay mo, sino nagtatanggol? Ako, di ba? Oh, ikaw? Bakit? Pinagtatanggol ko rin naman ang nanay ko, ah. Ah, talaga ah. Nangaaway ka nga eh. Pero pag pisikalan na, tumatakbo ka. Ang bilis-bilis mo tumakbo, kumakalipas pa, parang bata. Kadyo. Oo, di ba? Kadyo! Kali, ano kayo mag-away? Pero mas masaya, bakit hindi ko napakiusapan sila sa Ferdinand? Sigurado ko, papayag naman nila isama natin. Si Kali. Ang tinig ay kaya. Ha? Ay! Ayoko magsama na nga sa Ingo doon. Eto pa, eto. Naku, manggugulo yan doon na. Ayoko, nakakahiya. Nakakaiya pala ako ah. Oo. O pues Susi, mag-break na tayo. Sumama ka na lang dyan sa anak-anakan mo. Sandali na, Kadyo, kinabibiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Mamili ka. Yung bubit na yan ako. Kapal ng mukha mong gumanyan eh, no? Siyempre, ako pipiliin ng nanay ko. O, sa'yo ng nanay mo. Kaya kayo. Ha? Nay, di ba ako, Nay? Bakit ka bumalik? Pahirap ka talaga. Ate naman eh. Ate, gusto ko yung makasama ni nanay. Pagpupursigin ko pa yung pagtitinda ko ng daing. O kaya maghanap pa ako ng ibang pagkakakitaan. Sa tingin mo ba sapat yun? Eh, ang mahal ng gamot ni inay. Akala mo kahit na 500 sa isang araw. Hindi kaya yun. Kulang na kulang yun. Kakatulong ka na sana. Na sana pambayad mo sa nag-alaga sa'yo. Kahit kailan talaga pabigat ka. Becky! Yung Nay, ano nagsasabi mo dyan? Ha? Hindi ganyan ang pagpapalaki ko sa'yo. Bakit ba pinipilit mo si Ana na bumalik doon sa mga Monteclaro? Tayo ang pinili niya. Buo na ang pamilya natin, hindi ka pa ba masaya? Hindi, Nay.
Dahil hanggat nandyan yan si Ana, ramdam na ramdam ko na mas mahal mo siya kaysa sa akin. Anak, hindi totoo yan. Totoo yan, Nay. Si Ana ang mas importante sa'yo. Si Ana ang mabait, si Ana ang mahusay, si Ana ang lahat. Pinagpalit mo ko dyan sa walang kwenta. Ampun na yan! I'm sorry, Nina, that you have to do this. Okay lang po. Madali namang pakisamahan yung mga Monteclaro eh. They're good people. At isa pa, they love you. Alam mo na ibigay nila sa'yo yung mga bagay na hindi ko na ibigay. Ma, stop it. Ayoko na ng drama bago ko umalis. Sige na, mag-i-impake na po ako. Tatawag ako ng pulis. No. What are you doing? Mami, kailangan natin ng tulong. Kailangan matigil na to. Tatawag ako ng pulis. Magsabi na! Baka mamaya mas lalo pang gumawa pagka tumawag tayo ng pulis. Mami, kailangan natin ng tulong. Kaya tatawag ako ng pulis whether you want it or not. Hello, police department. Tulungan niyo po kami, tulungan niyo po. Nandito kami sa Green Plains po. Opo, 24-27. Pakibilisan po, please. Karen, huwag ka na naman magtampo sa akin. Hindi siya yung pinili niyo eh. Kala ko ako na anak niyo. Ako na. Nasimulat sa pool kasama niyo na. Yun? Yun yung pinili niyo eh. Anak. Mahal ko tsukadyo ko eh. Hindi naman. Nasaktan niya kayo. Alam niyo yun. Bakit ba kayo nagmamahal ng nananakit sa inyo, ha? Anak ka na naman talaga eh. Minsan, magmamahal ka. Tapos masasaktan ka. Karen, may mga bagay na nabibigay sa akin ng tsukadyo mo. Sa kanya ko lang nakukuha. Ay, ang sabihin niyo sa akin, ano yun? Sabihin niyo sa akin yung utang na loob, pagtatrabahuhan ko, paghihirapan ko yun, nahanapin ko yun na ako lang pili. Hindi mo maintindihan yun, anak. Hindi mo maintindihan. Siguro nga, kaya mas pinili niyong sumama dun sa kadyong yun. Sige, Nag. Kumano na lang kayo. Samahan niyo yung mga patarin. Huwag mo naman ako iwanan. Huwag mo naman ako iwanan. May kalimutan niyo na ako. Aalis na ako. Anak! Karen! Karen! Kaya kong tapak. Karen! Wala. Mabuti dumating ka agad. O, asan ang nanay mo? Ba't di mo kasama? Hayaan niyo na lang po yun. Teka, may problema ka ba? Bakit ka umiyak? Bakit? Si nanay po kasi. Pinili niya po yung boyfriend niya kaysa sa akin. Sama-sama kaya nun. Lagi po yung lasing.
Sakit eh, kasi ibig sabihin mas mahal niya yung kadyong yun kaysa sa akin. Hayaan mo na yun. Mahal ka naman namin ng Lola Carmela mo eh. Hindi ka namin itatakwil. Ibibigay namin lahat ng gusto mo. At susubukan namin pantayan ang pagmamahal ng nanay mo. Lintik naman, Susi. Bakit piniagaw mong umalis yun? Ha? Wala man lang ba tayo mapapala sa pagpapalaki doon? Kadyo naman, huwag ka na magalit. Galit na nga si Karen sa akin eh. Eh, nakakabuisit ka kasi. Ha? Wala kami. Dapat pinira mo na yung mga Monteklaro eh. Pambayad doon sa pagpapalaki kay Karen. Yung 10 million. Makukuha mo pa ba yun? Paano nga makukuha? Eh, hindi nga si Karen yung hinahanap nilang apo. Walang pabuya. Pwede to, kailangan may mapala tayo kay Karen. Ang tagal na akong iniinis nun. Hindi pwedeng missing ko, wala tayong makuha. May hinala po ba kayo kung sino pwedeng gumawa nito? Meron po! Wala po, wala. Wala naman kami kaaway. Tingin ko talagang napagdiskitahan lang kami ng mga adik dito. Ipumas mo ako! Mali! Balikan mo na dun si inay! Ate, Ate, huwag ka nang umalis. Ate, kaya kong tanggapin lahat. Kaya ko tanggapin yung mga sinasabi mo na ampon lang ako, na wala akong kwenta. Ate, kaya ko yun, pero huwag mo kaming iwan ni inay. Huwag ka nang umalis, ate. Ano ka ba, Ana? Ha? Ano ka ba? Manhig ka ba? Hindi ako kailangan ni inay. Ikaw ang gusto niya, hindi ako. Ha? Kaya aalis na ako. Ayoko ipagpilitan ang sarili ko sa nanay na ayaw ako. Ate, hindi naman totoo yan eh. Ate, mahal ka ni inay. Ate, mahal ka. Talaga? Ha? Talaga? Bakit hindi niya ako pinipigilan? Ha? Bakit okay lang sa kanya na umalis ako? Alam mo kung bakit? Ha? Dahil sa'yo! Kahit anong gawin ko, hindi niya ako mamahalin ang katulad ng pagmamahal niya sa'yo hanggat nandito ka! Eh, magsama kayong dalawa! Ate! Ate! Ay kaya ko. Ma, bakit ka nagsinungaling sa mga pulis kanina? Bakit hindi mo sinabi yung tungkol sa death threat? Sigurado ako sila yung may pakana nito. Ma, it will only complicate things. Besides, ang laki ng utang ko sa kanila. So, gano'n na lang yun. Hayaan mong pakuti na lang nila tayo. Na, meron silang karapatang magalit sa atin. Okay, may kasalanan ako sa kanila. Nangutang ako sa kanila. Okay, Nina, the Monteclaros. Pwede nila tayong tulungan. Pwede tayong umutang sa kanila. Sila lang ang makakasalba sa buhay natin, Nina. Can you please help me? Can you tell them na uutang ako sa kanila? Can you do that for me? Please, Nina. Naayos na lahat yung gamit ni Karen. Pinanda ko na rin yung kwarto ni Nina para anytime na dumating siya rito, meron siyang magagamit. Si Ana pa rin ba iniisip mo? Ha? Hindi naman maalis sa aking isipin si Ana eh. You know how much I adore her. Masaya naman ako nakasama niya, nanay niya, pero nalulungkot ako kasi wala siya sa atin. Carmela, may dalawa pa naman tayong apo eh. Don't forget about them. Yung longing mo kay Ana, ibigay mo na lang kay Karen at kay Nina. Tuloy.
No? Karen, Sabi po kasi ni Manang Berta, iniinom niyo daw po ito bago kayo matulog. salamat. Mag-good night na rin po sana ako. Good night. Sige po. Karen, salamat ha. Salamat. Sige po. Good night. Good night. Nina, welcome back. Thank you, Tito Abel. Bakit parang hindi ka masaya na bumalik ka dito? We have a problem, Tito. My mom. Kailangan niya ng pera. Pwede po ba mangutang sa inyo? Ano pa yung nagawa ko, Ana? Dapat talaga hindi ko sumumpa ng ate mo eh. Papayanan na talaga ako, ina. Nay, hindi po. Huwag kayong mag-alala, nanay. Bukas na bukas hanapin ko po si ate. Kung kinakailangan ko pong lumuhod, gagawin ko po. Ana. Nay, tama na po. Okay lang naman po sa akin na sinasabihan ako ng masama ni ate. Pero mali yun. Pareho ko kayong anak. Pareho ko kayong mahal. Kaya hindi rin tama na sabihin niyo na mas matimbang ka sa akin. Halika na. Hanapin na natin ang ate mo. Aling Naida! Ana, Aling Naida! May balita po ako tungkol po kay Ate Becky. Bakit? Anong nangyari kay ate? Hindi kasi siya dumitingin sa dinadaanan niya eh. Ay, nakahando siya sa daan. Nabundol ng jeep. Ano? Tignan mo nga naman, Angel, oh. Ay, Ana Karenina pala. Ito pa lang si Maggie, eh. Nanganak doon sa safe haven. Doon ka pala pinanganak. Ibig sabihin mo. Pero okay lang yun, Isa. Kahit anak ka sa pagdadala. Ang mahalaga. Mayaman ka na din. Para ka sa Cinderella. Biglang yaman, di ba? Ay, hindi. Hindi ko na Cinderella yun. Si Anastasia. Yung lumaking mahirap, pero heredera pala. Naku, kakatawa. Pagdating natin sa Maynila, magiging yaman ka na. Prinsesa ka na. Iyak na naman dyan. Ipadala ko niya sa pagdala ng ate mo. Totoo naman kasi, Tindy. Parang inagaw ko talaga yung atensyon ni Inay kay ate. Basta, Tindy, buo na yung desisyon ko. May bisita po kayo. Bumalik ka. Akala ko ba kailangan ka ng nanay mo? Mas kailangan ni Ate Becky sa Inay. Ayoko po maging sagabal sa kanila. Alam niyo, Aling Naida, dapat po hindi ko po sabihin sa inyo eh. Ano ibig mo sabihin, Dindo? Kaya lang naman po umalis si Ana para po di na po magtampo yung anak niyo. Para po di niyo po maagawan ng pagmamahal niyo. Ma! Nandito na sila. At hindi ka kumukontra. Ano pa bang magagawa ko? Bahay ito ng lolo't lola mo. Pero Mami, Carla, why don't you do something about it? Total, ikaw naman madalas nila makasama eh. Natutuwa ako para sa'yo talaga. Eh kaya lang, paano mo mapapatunayang ikaw si Ana Karenina? Huwag mo nang isipin niya natin. Pruweba naman ako na ako ang tunay na apo.